Magandang araw po sa ating mga kaperlas, sa ating mga mamamayang Pilipino at sa ating mga mahal na OFW sa buong mundo. Ngayon po pag-usapan natin itong nangyayaring hearing kahapon sa Senate sa Blue Ribbon Committee patungkol sa DPWH doon sa mga ghost project at sa mga corrupt na nangyayari na ginagawa nitong mga oportunista nating mga leader, mga kongresista at itong mga engineer natin. So, unang-una, kung titingnan natin kung gaano ito ginawa ng Blue Ribbon Committee. So, kung napapansin nyo, yung Senate President ay palaging andyan. Palaging nakasalalay sa chairperson, sa kay Senator Soto. Kasi normally, ang Senate kasi hindi kasi sila pwedeng mag-decide na mag-isa lang. It should be the body. Ibig sabihin doon, kung meron silang desisyon, dapat bubutuhan kung sino yung sasang-ayon at sino yung mas maraming boto, yun ang masusunod. So ngayon, kung titingnan kasi natin doon, kulang hindi naman lahat nakapunta na mga senator. So andon si yung Senate President si Soto. So kung titingnan natin kung ano yung desisyon ni Lacson, palaging naka-back up itong si Senator Soto, di ba? At walang magagawa itong kasi ilan lang ba sila ang nandoon? Yung si Senator Marcoleta at si Senator Bato, or kahapon wala yata si Senator Robin. So sila lang yung umuupos sa mga minsan nakikita nilang parang hindi sila sangayon. So ngayon, alam naman natin na yung legislative branch at yung executive branch, separate sila na yung power. Independent yan sila. Bakit? Para may check and balance. Kung may mga anomalya dito sa executive, machi-check dito sa legislative. So ang Senate is yun yung sa upper chamber. So ngayon, ang nangyayari kahapon sa hearing, yung mga witness na nandun, katulad ni Alcantara, at kahapon is ang doon si Bernardo, ang nangyayari ay hindi pa tinatanong doon sa hearing, ay kinukuha mo na doon sa DOJ. Supposed to be separate yan sila, di ba? Separate yan sila. So ano bang mangyayari doon? Normally, walang pwedeng kakausap normally sa resource person before sa hearing. Normally dapat ganon eh. Pero ba't pa nila pina-apply na kaagad yung resource person doon kay DOJ? Bakit pa i-evaluate? Diba? Separate yung power ng Senate at saka executive branch, yung DOJ, separate sila. Pwedeng makagawa ng sariling hearing ang Senate without the DOJ. Normally nga, kung nakikita natin dyan sa hearing, hindi dumadaan sa, di ba, ang ginagawa nila is nag-hearing sila, pag may kakasuhan sila, diretso sila sa ombudsman. Di ba? So kung napapansin natin yung kahapon, walang magawa si Senator Bato at si Senator Marcoleta na bigla nilang kukunin ang resource person, di ba? Unang-una, yung isang last hearing, una, kinuha si Alcantara, pinabalik ng 2:00. Ano bang ginagawa nila doon? Ano bang ginagawa ng DOJ na hindi alam ng komite? Kasi pwedeng maraming mangyayari doon eh. Yun yung mga question doon na bakit ginagawa nila doon. At bakit si Lacson pa mismo ang nag-aano ng instruction. Wala na tayong oras, wag muna kayong magtanong. Tapos, ang sabi niya, kasi may tatrabahuin pa si DOJ at saka yung resource person, tsaka pagbalik na hanggang
Kahit hanggang alas 4 pa daw ng umaga sila magtanong. Anong saysay doon kung yung resource person ay pwedeng ma-influensyahan doon, di ba? Hindi natin alam ano yung nangyayari. Yun yung problema doon. Yun yung mga mga blind spot ba? Na minsan tayo mga ordinaryong Pilipino talagang makapagtanong tayo. Katulad na lamang din kahapon ni Roberto Bernardo, di ba? Nung unang nag-sorry siya, parang nag-repent siya, parang gusto niya sanang isabi lahat. Tapos nag-stop si Lacson, kinontrol niya, stop, wag mo nang magtanong, nilimit niya muna ang tanong. Tapos pinadala muna niya kay DOJ doon sa office ng DOJ, tapos bumalik ng alas 2. Tsaka nung pagbalik, iba na yung aura ni Bernardo, di ba? So yun yung mga katakataka na nangyayari dito sa committee ito. Na supposed to be, kung gusto natin ng transparency, kung meron sana silang resource person dyan, kasi yung resource person under naman din yan sa protection ng Senate. Meron naman din yan silang power. Kaya nga, kaya nilang mag-contempt, kaya nilang mag-hold ng isang resource person kung hindi man nagsasabi ng totoo. Ang tanong doon, bakit nyo pa ibigay doon sa executive branch? Ba't nyo pa ibigay sa DOJ na man yan? Siparit man kayo ng power niyan. Yun yung malaking katanungan doon. Ang problema lang din kasi kahapon nag-object si Senator Bato, pero wala na overpoweran kasi andun nga ang Senate President, di ba? Nakita nyo, palaging naka-back up ang Senate President doon para kasing larong chess yan di ba? So yung isang officials, so palaging naka-back up dyan, para kung anong mangyari, ang dyan pa rin, kontrolado pa rin yung laro. So yun yung nangyayari doon kahapon. So kahit yung sa mga Diskaya, question din nila dahil ba nang doon nakapangalan na banggit ng pangalan ni Speaker Romualdez, kaya medyo against, parang hindi sila kumbinsido pa sa mga Diskaya. So yun yung mga tanong natin dyan sa Blue Ribbon hearing nila. Kasi kung gusto sana talaga natin ng katotohanan, kung gusto nating malaman yung ano talaga, pwede naman sana yan, pwede nyo naman gawin yan dyan. Ba't nyo patatawagin yung DOJ? Alam naman natin na maraming kaso nga diyan si DOJ. At alam natin, pero yun nga, wala tayong magagawa. Kasi nga, yung Senate President, alyansa na ng presidente. Yung naman, chairman ng Blue Ribbon Committee, ganon din. So, yun yung mahirap doon. Yun yung napakahirap. So, kung ganyan ang mangyari, wala talagang magagawa. Ganon pa rin yung Pilipinas. Pero hindi nila nakita yung galaw ni Senator Marcoleta. Hindi nila yan blind spot din nila yan. Na dinala nila yon si Sergeant Orly Gutiza, no? Talagang hindi nila yon na control. Great job po ni Senator Marcoleta. Talagang believe po ang taong bayan sa inyo. Kami pong mga ordinaryong Pilipino, nakikita po namin yung katatagan nyo, yung prinsipyo nyo sa buhay na isang leader. Talagang dinibdib mo yung mga sinabi ni Tatay Digong sa'yo na gusto niyang ikaw ay magiging senador at ipaglaban ang sambayanang Pilipino. At nakita namin yan sa'yo, Senator Marcoleta. Wala ka talagang kinikilingan. Nakita namin yung dedikasyon mo para sa bayan. So, yun nga, nang doon yung
surprise witness ni Senator Marcoleta, nagulat si Lacson, nagulat sila lahat. At hindi nila napigilan na nabanggit ulit ang pangalan ni Speaker Romualdez. Kaya klarong-klaro doon. At i-check pa nila daw yung background, gusto nilang i-check at nandun naman yung background nila. But I'm sure marami pa yan silang gagawin yan para disqualified itong witness na to. Pero malakas po, sana maprotektahan po itong si Sergeant Sir Orly Gutisa, na sana who will stand para sa katotohanan, at sana marami pang mga tagapagtupad ng batas, mga sundalo, mga kapulisan, mga army natin, mga na sana ganito yung puso, sana ganito yung panindigan na talagang tumayo para sa ating bansa at ipaglaban ang korupsyon at labanan ang korupsyon para ito'y masugpo at para naman matulungan ang sambayanang Pilipino. Kaya hirap na hirap ang mamamayang Pilipino, ang daming naghihirap, at yung mga magnanakaw sobrang sarap ng buhay nila. At nakikita naman natin doon, di ba? Nasabi niya na yung mga kongresista nasa kanila mismo. Ito yung grabe yung nakawan dyan sa Congress. At sinabi naman niya ni Tatay Digong nung una pa na pagdating sa hindi pa nakarating ng Congress, nakatama raw FX pa, nakasiko pa yung relo. Pero pag nakapatong na dyan sa Congress, yung relo nagiging Rolex na, from Seiko to Rolex, from Tamaraw FX to Mercedes-Benz, at mga nanggagarang mga luxury cars, at nagiging kikita mo sa forma pa lang. Ganun yung nangyayari. So, simple lang naman yan. Tingnan nyo, evaluate natin yung lahat na pumirma sa impeachment ni Inday Sara. I-research ninyo itong mga kongresistang ito kung ano yung mga project na nasa kanila at ano yung mga ghost project nilang ginawa at ano yung mga project na nagawa nila. Simple lang naman yan. Tingnan nyo sino yung mga tao yon. Puntahan nyo, i-research natin ano yung mga nagawa nilang project. Ganun lang yan, simple lang yan. Makikita nyo dyan ano yung mga pinagagawa ng mga matitinong kongresista at hindi matitinong kongresista. Klaro naman yan. Klaro yung laro nila dyan. Kaya yun yung nangyayari. So balik tayo doon sa hearing. Yun yung mga questionable ba? Parang bias yung laro. Gusto sana nating malaman ang katotohanan para makita itong mga matunton itong mga malalaking isda. Pero ang problema ay itong mga talagang mataas pa yung posisyon, ito pa sila yung nagko-cover up. Yun yung mahirap doon. Pero ang problema, ang maganda din kasi ngayon, dahil nga itong sa social media, hindi na mabubudol ang mga tao. Talagang na-validate ng mga tao. Nakikita ng mga tao kung ano yung mga galawan nila. Makikita ng mga tao kung paano nila minamanipulate itong ginagawa nila para maprotektahan yung gusto nilang protektahan. Kaya ganito yung nangyayari sa ating bansa. Kaya nakakalungkot na ganito, but ganon pa rin. I'm sure na hanggat meron tayong buhay, meron pa rin tayong pag-asa. We're still hoping na we can still fight for the right, na we will stand kung ano yung nakasaad sa ating batas, kung ano yung nasa tama. At sana mapalitan na itong mga
oportunistang mga leader, yung mga mukhang pera na mga leader na ang iniisip lang is yung sarili nila. At sana naman ay ang mga Pilipino, mamamayang Pilipino ay matulungan. At tayo mga Pinoy po, wag po tayong palagi po tayong magtitingin at i-check natin. Hindi po natin hayaang gagawin nila ulit itong pambababoy nila sa ating bansa, pangbababoy sa ating batas, pambababoy nila sa kaba ng pirang bayan. Kaya sa ating mga minamahal na kaperlas, sa ating mga mahal na OFW at sa sambayan ng Pilipino, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nanonood po natin ito na hindi pa nakapag-subscribe, so inanyahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel para sa more videos pa katulad nito, kung ano yung mga opinion natin para sa ating bansa. Magkakaisa po tayong mga Pinoy para sa ating bayan. God bless everyone. Ito po si Kaperlas Rane.